DWRB News FM 103.9. Ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News. Abangan Kalawit News tuwing araw ng Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Yes, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayong dagat at sa buong mundo. Mga kababayan ko, good morning po. Narito na naman po ang inyong balingkod, ang programang Kalawit News. Ito lang po sa DWRB 103.9 News FM. Ikaw lagi ang una. Good morning po sa station manager ng DWRB 103.9 News FM, Boss Rene Tichanco. Ano po? Good morning din po sa ating mga walang sawang tagapakinig at taga-subaybay sa programang Kalawit News tuwing araw ng Sabado. Ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga po. Sa oras po na ito, 51 minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga. At pasensya po, medyo naging mabagal yung ating tora-tora. Bago yan mga kababayan ko, good morning po kay paring Rolly Angeles, ang Pangulo ng MAPA dyan sa bahagi ng Montalban, si Mama Titali ng ERMA, kasamang kay Kuyang Jimmy Mausay, yung pinakamahusay sa balat ng lupa. Kasamang Felix Tambongko, nakatatapos lang ng kanilang programang The Observer News. Magandang morning sa inyo dalawa. Yan pa man, magandang morning din po kay Eastern Police Director Melicio Buslig Jr., yung pinakamasipag at may direktibang one strike policy. Pagdating sa mga kriminalidad, ay aasahan mo dyan si General Buslig Jr. Sir. Magandang morning din sa sa Regional Director ng Calabarzon 4A, si Brigadier General Dominic Pacay. Katunayan, mayroon siyang bagong programa, yung BIS. Mga kaibigan, mamaya iisa-isahin natin yan. Good morning po, bigang Mayor po ng Infanta yan sa lalawigan ng Quezon, si Mayor El Ruanto, na dismayado raw sa bagal na pag-usad ng budget para sa mga paaralan, eskwelahan dyan sa bayan ng Infanta para sa kanyang mga kababayan, lalo na sa ating mga mahal na estudyante. Tama yan, medyo may kabagalan nga. Mantakay mo yung 67 million, mantakay mo 67 million na inilaan ng Department of Budget and Management. Tinubuan na po yata ng lumot. Hanggang ngayon, hindi pa rin nakikita nitong ni Mayor El Ruanto. Ibig sabihin na nawala na yung tagtuyot, tag-ulan na. Narito na yung tagbaha. Pero yung 65 million, hindi po na i-release para po sa pagawaing bayan ng Infanta. Particular po yung mga reparation at pagpapagawa ng mga bagong silid-aralan para sa ating mga kabataang pag-asa ng bayan. Congrats nga pala, At nagpapasalamat itong si Mayor Ruanto. Ito sa isang senador na nag-offer o nagbigay ng 50 million para naman karagdagang pagawain sa pinagagawang munisipyo ng Infanta dyan sa lalawigan ng Quezon. Ito pong si Senador JB Ejercito. JB Ejercito po ay dating alkalde ng San Juan. Isa ho yang matulungin at lalo na yung mabatid niya yung problema ng Infanta
yung problema ng mga silid-aralan, abay hindi po nagdalawang isip na magbigay o i-offer na gagawa siya ng paraan para mabudgetan ng 50 million karagdagang pagawain. Yan sa pinatatayong bagong munisipyo naman ng Impanta, mga kababayan ko. Ang balitang yan, alas 56 na minuto po makalipas ang alas 8 ng umaga. Congrats din nga pala doon sa butihing manager ng PCSO, si General Manager Mil Robles, ano po, kanina lang po, abay, naibalita natin sa programang The Observer News, yung 82 na lalawigan, na nabigyan na po, kasama na po ang mga lungsod, na nabigyan ng 1,830 mga medical ambulance. Ipinimigay po ng PCSO yan sa ating mga kababayan, particular po dyan sa mga liblib na bahagi ng bansa. Isa pong magandang proyekto mula po sa direktiba ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. Na inuulan po ng kaliwat kanang alam nyo yung mga bad comments at good comments, hindi po naiwasan yan. Yan sa isang nanunungkulan, ano ba? Lalo na po, may iba naman po tayo, yung patungkol naman po dito sa naaresto. Naaresto ba to mga kababayan ko, yung naaresto, ito po, yung sa bahagi ng San Mateo, mga kababayan ko, yung 12 katao na natimbog sa 4.5 milyong halaga ng droga sa San Mateo Rizal. Arestado ang 12 individual matapos na masamsam sa kanila ang mahigit 4,500,000 piso halaga ng ininalang shabu sa isinagawang bypass operation diyan sa Barangay Santo Niño, San Mateo Rizal. Nitong gabi, noong Hulyo 22, kinilala ang mga suspect na sina alias Madam Shelt, Noel, Noer, Inog, Rapi, Jerome, Joan, Iba, Rizal, CG, Onyok at Orlan. Nakuha sa kanila ang 6 na pakiti ng naglalaman ng kabuwang 661.98 gramo ng pinaniwalang droga. Sa isinagawang operasyon sa tirahan naman ng isang alias Madam sa ika-siyam at 26 ng gabi. Kakasuhan daw po yung mga naaresto sa ilalim ng Comprehensive Dangerous Drug Act at of 2002. Kapag napatunayan na nagkasala, maaari daw po silang matulan ng habang buhay na pagkabilanggo o kaya naman ay multang 500,000 hanggang 10 milyon. Kawawa. Tumanggap ba kayo ng Tumanggap ba kayo ng malita? Abay, baka kasama kayo doon sa nabigyan ng Malita Boys. Para meron kayong pangmulta. Grabe. Tinamaan talaga ng magaling. Yan ang sinasabi ko. Huwag na kasi kayong tumikim ng pinagbabawal na gamot o droga. Wala pong mangyayari sa inyong pagkatao. Sinisira nyo lang yung inyong mga katawan, mga kababayan ko. Mamaya-maya po mga kababayan, sunod-sunod po natin yung kawing-kawing na mga balita mula sa ating mga kasamahan. Pinaparing Felix Tambongko at
kasama nga Jimmy Mahusay, yung may programang Bistado Ka. Bistado ka. Sino kaya nakabisto? Ayan ha. Yan, yung antabayanan din po, yung programang yan. Baka sa sunod na Sabado po, ay inyo nang mapapanood sa ere. Dito lang po yan sa TWRB 103.9 News FM. Ikaw ang una, ha? Yan po, ha? Hindi siya manguuna kasi nauna ang kalawit. Talaga naman, mga kababayan ko. Maya-maya lang po, ha? Tatawagan po natin yung ating mabait na technician para po doon sa kawing-kawing na mga balita na hatid naman po ng ating mga kasamahan para po sa kapakanan naman ng ating mga manonood sa YouTube live at sa Facebook live at sa DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang una. Ayan po mga kababayan ko. Ano po? At sunod-sunurin na natin. Unahin natin itong mga kababayan ko Unahin natin yung 1,813 na ambulansya na ipinamigay ipinamigay sa buong bansa. Ang bitbit na balita ng inyong lingkod. Isang makasaysayang tagumpay ang nakamit ng PCSO o Philippine Chartered State Office matapos kumpletuhin ang pamamahagi ng Patient Transport Vehicle sa lahat ng 82 lalawigan sa bansa nitong nakalipas na Biyernes, Hulyo 24. Ito ay bilang pagsunod umano sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang huling 34 na unit ay formal na ipinasa sa mga lalawigan ng Region 1, Region 2, Region 3 at Cordillera Administrative Region sa seremonya sa Kapitolyo ng Pampanga. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng bawat lalawigan sa Pilipinas ay nabigyan ng sariling ambulansya sa ilalim ng programa ng gobyerno. Mas maaga pa noong Disyembre taong 2025 na ipamahagi na ang mga PTB sa lahat ng lungsod at munisipalidad. Sa kabuuan, umaabot umano sa 1,830 na sasakyang medikal ang naipamahagi sa buong bansa. 164 dito ay para sa mga lalawigan. Ayon kay PCSO General Manager Melquiades Robles, tiniyak nito na walang Pilipino gaano man kalayo o kahirap ang kalagayan ng mawawalan ng tulong medikal. Sinabuhay din nito ang layunin na mailapit ang serbisyong medikal sa bawat komunidad upang masagip ang mas marami pang buhay. Ani Robles, gagamitin ang mga sasakyan para sa mabilis at ligtas na paglilipat ng mga pasyente, lalo naman sa mga liblib na lugar na limitado ang pasilidad na pangkalusugan. Ako si Edwin Moreno, The Observer News sa DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang una. Ang balitang yan mga kababayan ko ay hatid po ng ganap na 4 na minuto makalipas ang 9 ng umaga. Ayan naman po mga kababayan ko, sunod naman natin yung nitong PNP at Bureau of Fire Protection nagtulungan para sa outreach program. Ibalita mo, kasama Edwin. Sa Saray Elementary School, dakong 9 ng umaga sa Barangay Saray, Paque, Laguna, nagsagawa ang Bureau of Fire Protection ng PNP program at namahagi ng merienda sa mga bata habang masiglang tumulong at nakipagtugnayan naman ang mga pulis sa mga benepisyaryo. Ipinakita ng aktibidad ang matibay na samahan ng dalawang ahensya sa pagpapalaganap ng malasakit, paglilingkod sa bayan at pagpapabuti sa kapakanan ng mga kabataan. Ito ay patunay din umano ng kanilang dedikasyon na mapagtibay ang ugnayan sa komunidad at mag-iwan ng positibong epekto sa pamagitan ng serbisyo publiko. Ako si Edwin Moreno, The Observer News sa DWRB
103.9 News FM, ikaw ang una. Yan mga kababayan ko ang balita. Ikapito ng umaga, naghatid ng oras na ikapito ng umaga, makalipas ang alas 9 ng umaga. Sunod naman po natin yung ulat ni kasamang Jimmy Mahusay. Yung nahuling droga dyan sa bahagi naman ng Valenzuela. Yes, kasama Jimmy, pasok mo. Iprinisinta sa media kahapon ang isang high-value individual na lalaki matapos maaktuhan sa isang buy-bust operation ng Valenzuela City Police Station at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Barangay Ventriales gabi ng July 22, 2026. Kinilala ni Police Colonel Joseph T. Talento, Chief of Police ng Valenzuela City Police Station, ang suspect na si alias Rick Rick, 33 years old, na pinaghinala ang tulak ng droga sa lugar. Batay sa investigasyon, 3 beses nang nakulong si alias Rick Rick na nangungupahan sa Ventriales na kung saan siya ay naaresto. Nasamsam sa suspek ang isang asase na hinihinalang shabu matapos magbenta sa isang undercover na pulis na nagpanggap na buyer para bumili ng shabu. Nangkapkapan pa ang suspek na recover pa ang karagdagang sase ng shabu, buy-bust money at isang motorsiklo na pinaniniwala ang ginagamit ng suspek sa mga illegal na transaksyon. Tinatayang aabot sa 150 gramo ng hinihinalang shabu na may street value na aabot sa 1,020,000 pesos. Samantala sa ginawang presentasyon ng pulisya sa suspek kay Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian, nagbigay ng mensahe ang alkalde at kinundina ang ganitong mga illegal na gawain. Binigyang pugay ni Mayor Wes Gatchalian ang kapulisan sa kanilang mabilis na pag-aksyon at maagap na pagdakip sa suspek. Dagdag pa ng alkalde, ito anya ay warning na marami talagang mga apartments dito sa Valenzuela ay pinamumugaran ng mga drug pushers. Proud naman si Mayor Gatchalian sa mga kapulisan na hindi tumitigil sa pagsugpo sa droga. Kaugnay nito, nagbigay naman ng ulat ang Valenzuela City Police Station tungkol sa ilang mga kaso na kanilang nalutas na may kinalaman sa droga. Kabilang narito ang mga high-value individual na naaresto nila sa kanilang tuloy-tuloy na operasyon. Kasalukuyan namang nasa ilalim ng kustodiya ng Valenzuela City Police ang suspect at nahaharap na sa kasong paglabag sa Section 5 at Section 11 Article 2 ng Republic Act number 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 matapos ang inquest proceeding. Muli namang pinaalalahanan ni Mayor Wes Gatchalian ang publiko na maging alerto sa paligid at huwag mag-alinlangan na lumapit sa mga otoridad sa oras na may makitang kahinahinala sa kanilang lugar o may masaksiyang mga iligal na gawain gaya ng nabanggit. Para sa Resback News, Jimmy Mosay nag-uulat para sa DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang una. Maraming salamat sa iyo kasamang Jimmy Mahusay. Ang balitang yan ay naghatid ng ikasampung minuto makalipas ang 9 ng umaga. Isunod naman po natin yung balita ng bit-bit naman ng ating mga kasamahan mula dyan sa labas. Ito po mga kababayan ko, yung diwata ni Nelson Mandela International Day, yung Elio Rizal, province Tanay, sa Daraitan, dumagat, primuntado sa Daraitan, na bit-bit ni kasamang Felix Tambogoy. Balita mo, kasamang Felix. Sa mga kababayan ko, sunod naman natin yung bit-bit na balita ni kasamang Felix Tamongko. Itong bit-bit na balita patungkol naman dito sa bahagi nitong Infanta kay Mayor Roanto. Nakakadismaya din po dahil imagine na nasayang yung panahon ng tag-araw para mag-construct. Siguro we can ask Mayor LA. Ano ang saysay sa iyo bilang mayor kung alam mo na merong proyekto mula sa national sa inyong lugar? What is the significance niyan sa inyo?
For a municipality like Infanta, we have only 4 million CEF, Special Education Fund, that wouldn't suffice to construct 3 to 4 classrooms. So it's very important, and we're hyped up nung malaman natin noong December that we have the highest budget in history for education, and we have 67 billion funding for classroom, Mr. Chair. But to be candid, nakakapagtaka. Mahigit kalahati na ng taon, wala pa akong nakikita sa lugar ko na na-implement ng DepEd. But we need to find ways. Nakakadismaya din po dahil imagine na nasayang yung panahon ng tag-araw para mag-construct ng mga classrooms. And later on, meron akong kaunting presentation po nung status ng mga classrooms na hanggang sa ngayon hindi na-address ng DepEd. Talaga pong, it's really heartbreaking. Sa amin po naman, inasahan namin. So tulad na nabanggit mo, Mr. Chair, kanina, may mga local government units na hindi na masyadong nagpondo sa classroom. Inilaan nila ito sa ibang learning materials, magagamit. And then, mahigit kalahati na ng taon, wala pong nakitang classroom. Ko, Mayor LA, you also work closely with Governor Helen. Meron ka bang information about Quezon? Kung ano yung status ng Quezon pagdating dito sa classrooms? Nung pinatawag sa Malacanang, sabi the budget would be downloaded to the governors. Pero up to now, even in Laguna with governors all nung makausap ko, both, wala pa pong nada-download. Okay, sige. So first request kay Yusek Javier, let's make this list public, please. For the planning purposes rin of our LGUs, no? So the total number of classrooms here, I see is about 15,000. Tama po yan. Diyan po yan sa 49.8 billion pa lang po. I see. Okay. So, kaya talaga natin umabot ng 20 mil. Kaya po. Kasi Okay. meron pa hong balance na 18 billion. Okay. When you say summary allocation, is that with DepEd already? Or Sa mga kababayan ko, yan po yung ismayadong payag nitong si Mayor Ruanto ng Infanta Quezon sa isinagawang deliberasyon yan sa Senado tungkol naman po sa implementasyon ng pondo para sa edukasyon. At sa totoo lang, dapat nga namang madismaya itong si Mayor Ruanto dahil hindi naman para sa kanyang kapakanan yung kanyang pinoporsige, mga kababayan ko, kundi para po sa mga silid-aralan na para doon sa ating mga sinasabi nga po na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Paanong magiging pag-asa ng bayan kung yung ilan nating taong gobyerno ay usad pagong naman sa pagpaplementa o implementasyon ng paglalabas ng pondo. Katulad niyan, sabi nga ni Mayor Ruanto, nagdaan na ang tag-araw, tag-ulan na naman. Wala pa rin nangyayari. Samantalang kung noon pa inilabas yung pondo na yan, abay marami na pong silid-aralan ng natapos at nagtaka pa muntik pang mahulog sa kanyang kinaupuan itong si Mayor Ruanto nang doon sa pagdinig sa Senado ay nalaman niya na naglaan pala ang DBM o Department of Budget and Management ng 67 million para po sa mga paggawain dyan sa bayan ng Infanta sa lalawigan ng Quezon. Mantakin nyo mga kababayan ko. Abay, sino ba naman ang sabi nga kahit na mayroon kang krus sa dibdib, pagka ganito ang sitwasyon, tandaan mo mga kababayan ko, pag maghiwalay yung krus mo sa dibdib. Tinamaan ang magaling, bago yan, mga kababayan ko, basa tayo ng text, basahin natin itong mensahe nitong si Angelo Ridaha, Happy weekend po, Kuya Edwin, Isang araw na lang, suna na ni PBBM sa Lunes, Hulyo 27, taong 2026, mula dyan sa Malolos, Bulacan. Sunod naman natin yung
text siya, yung walang sawang nagsusubaybay, programang Kalawit News. Dito lang po sa DWRB 103.9 News FM, ang istasyon na pinamamalahan po ng ating station manager. Walang iba kundi si Boss Rene Tichanco. Ang pagbati naman o text na ating babasahin ay yung text ng ating idol na si Arnold Paharon Jr. Good morning, idol. Good morning, idol. Tama ka. Good morning, idol. Kumusta na? Sabi nga nila, kumusta na? Pero bago yan, mga kababayan ko, bago tayo makalimot, yung 18 minuto, makalipas po ang ika-siyam ng umaga. Mayroon na lang po tayong ilang minutong natitira, para sa isang oras na programa po ng Kalawit News, mga kababayan ko. Hindi kasi maiwasan na magkaroon ng aberya doon sa ating pagtungo sa studio, mga kababayan ko. Pero bago yan, mga kababayan ko, kanina, na papanood natin yung tinatalakay ng ating mga kasamahang sina Parin Felix Tambongko at si Utol Jimmy Mahusay, yung tungkol naman po sa steel kunweteng. Mayroon pa po silang mga binabanggit na numerong labas. Tinamaan ng magaling. Alin ba yan? Sa buong Calabarzon o sa lalawigan lang po ng Rizal? Sabi po ng Rizal PPO kamakailan, bawal ang illegal gambling sa lalawigan ng Rizal. Tama, bawal ang illegal gambling. Pero hindi masama. Hindi masama ang mangobra ng pataya ng illegal na weteng. Tinamaan kayo ng magaling, Ang talaga ng magaling yan, wala daw weteng sa lalawigan ng Rizal. Wala ring steel con weteng. Pero kung hindi ako nagkakamali, batay doon sa impormasyon na ipinarating po sa inyong lingkod, ang steel con weteng po ay iisa na lamang yung nabigyan ng prangkisa. Hindi na po yung si alias Janyap dahil yung kanyang prangkisa po ay inabolis na. Pero po, ayon sa impormasyon na hatid ng ating mga insider ng Kalawit, yan sa bahagi ng Rizal, mga kababayan ko, yun daw pong bagong operator ng steel na legal, abay naging kakutsaba nitong ilang naging tauhan nitong si alias Janyap na nagpapatakbo dati ng steel, at yung 100% ng steel po, bali lumilitaw 50-50 ang labanan. Bakit kanyo? Lugi daw po ang may-ari ng prangkisa. Dahil kung ipapasok ng lahat ng legal, wala na raw po silang pambayad sa mga tauhan, pambayad sa kuryente, gastos dito, gastos doon. Kaya ang nangyayari po 50-50. Bakit? Anong klaseng 50-50? Ano yan? Hatian? Hindi po hatian yan, mga kababayan ko. Yung 50 na operasyon ng steel, legal. Yung 50% po ng steel, illegal. Bakit illegal? Pinapasok po sa bahagi ng weteng. Yan yung kaya po tinawag na steel con weteng. Ang tanong, sa butihing mga opisyal ng Rizal PNP Command, wala po bang weteng sa lalawigan ng Rizal? At tinawahan kayo ng magaling. Yung lote nga ni Bongsola, ni alias Bongsola dyan sa bahagi ng Montalban, San Mateo, Cainta, Taytay, at Antipolo.
Abay, 5 bayan po yan, ha? 4 na bayan, isang lungsod. Abay, ha? Panahon pa po yan ng kupong-kupong. Ha, ilang, kuwan na po, ilang PNP Provincial Director na po ang nagpalit-palit, ha? Sa Rizal, PNP Kuman. Hindi po matibag-tibag. Yang si alias Bong Sola. Bakit kanyo? Ha? Temprado daw. Ha? Malakas daw po sa Rizal PNP Kuman. Malakas daw po, sa CIDG Padilla. Malakas daw po sa NBI Taytay, ha? Hindi pa po kasama diyan, ha? Hindi pa po kasama diyan yung sinasabing pakimkim sa barangay. Ha, pakimkim sa tao ni Mayor. Ay, tinamaka kayo ng magaling Eh, paano pa yung pakimkim sa mga chief of police? Hindi ko po sinabi lagay yan, ha? Pakimkim. Para kayong inaanak ng gambling lord, ha? Mga tinamaka kayo ng magaling. Ayan, ha? Walang waiting. Kalalawigan ng Rizal. Wala rin looting sa lalawigan ng Rizal, ha? Pero yan po, ha? Yan po yung tumatakbong illegal sa lalawigan ng Rizal, mga kababayan ko. Tinamaan talaga kayo ng magaling, ano? Alastog na talaga, ha? Sabi nga nung isa nating katuto, hindi raw po maglalakas loob, ha? Yung mga gambling operator na yan, kung walang basbas. Correct. Kakatuwiran ng PNP. Hindi namin alam yan. Mantakin nyo ang direktiba namin, no take policy. Pero bakit nakakalusot? Ba? Katuwiran may basbas ni Mayor. May basbas ni Kapitan. Baka may basbas naman ni Governor. Hindi kaya? Hindi ko sinasabi binabasbasan nyo, ha? Ang tanong, may basbas ba? Ang kwento naman, yung komento naman ng ating mga kababayan, kung walang basbas, bakit ilang dekada na yang looting ni Bong Sola sa lalawigan ng Rizal hanggang ngayon namamayagpag? Oo nga naman. Bakit? Sabi pa nga ng insider, sa isang unit lang, unit lang ng R2, unit ng CIDG Calabarzon, 45,000 weekly ang ibinibigay. Sino kaya ang tumatanggap? Huwag nyo namang sabihin na direktang tinatanggap ng ilang tiwaling opisyal yan. Hindi naman tayo naniniwala mga kababayan ko. Pero bakit nga ba? Ganong kalakas yung mga ganitong gambling operator. Katulad niya ni alias Bong Sola sa lalawigan ng Rizal. Abay, tinutubuan na ng lumot. Pero hindi natin alam kung bakit yung butihing provincial director ng Rizal na si Police Colonel Elizar Barber hindi inaaksyonan. Kamakailan mga kababayan ko, kung hindi ako nagkakamali, 3 buwan na yata o 2 buwan ang nakakalipas, matapos na mapuna natin yung talamak na pasugalan itong si alias Bong Sola, yung looting na inugatan na, nilumot na nga sa bahagi ng Rizal, abay ipinasara ito. Ipinatigil po ito ng ating ginagalang at butihing PNP Provincial Director ng Rizal, si Colonel Barbers po, pinatigil po. Tuwan-tuwa po yung ating mga non-government organization at yung ilang religious group na nagsusumbong at sa wakas daw, sa tagal daw na panahon, sa wakas, naipasara din. Pero mga kaibigan ko, muntik silang malaglag sa upo ang kinabukasan. Bakit kanyo? After na may pasara ng 2 araw, pangatlong araw, ito na naman, namamayagpag na naman po yung tinamaan ng lintik na looting ni alias Bong Sola sa lalawigan ng Rizal. Hanggang ngayon po, 3 bisis ho yan sa loob ng maghapon. Parang wetting din ho yan na tumatakbo. Mga kababayan ko, tinamaan kayo ng magaling. Alam nyo kung bakit malakas yung wetting ni alias Bong Sola? Abay, protektado raw nitong alias Sargenta Adlawan at Magsino.
na nagpapakilalang katiwaldas gamit ang Regional Police Office ang sa DG Region yan mga kababayan ko ang ginagamit ang masakit yan mga kababayan yung mga illegal na yan hindi po gagana, hindi mag-ooperate kung ang mandato ay talagang ipinatutupad. Yung mga hipi natin ay totoong nakatutok sa ipinagbabawal na gambling operation. Ay ang masakit hindi lang ho weteng, hindi lang po floating ang namamayagpag sa ngayon, kundi punta naman natin po yung inireklamo sa ating paihi naman ho dyan, paihi, Hindi ho ito yung nahuli nung nakaraan na naibalita natin kanina na kung di ako nagkakamali, 5.5 million na halaga ng paihi, Iba po ito. Yung po ay tinamaan Taal Batangas po yata yun, Ito naman po, yung lantaran, at halos 24 oras na nag-ooperate ng illegal na paihi.